Magandang araw! Sa video presentation na ito, pag-usapan natin ang long division method in dividing polynomials. Use long division to divide the following polynomials. Number 1, 2x squared plus 7x minus 15 divided by x plus 5. Number 2, 3x squared minus 10x minus 9 divided by x minus 4. Number 3, 6x cubed minus x plus 12 divided by 2x plus 3. And number 4, x to the 4th power minus 2x cubed minus 8x plus 16 divided by x squared plus 2x plus 4. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Bago natin sagutan ang number 1, pag-usapan muna natin ang long division method of polynomials. Sa pagdi-divide ng polynomials, hindi naiiba ito sa pagdi-divide natin ng ordinary real numbers. Halimbawa, meron tayong 378 divided by 4. Dito, ang 378 ay ang dividend at ang 4 ay divisor. Para magawa natin ito, sinusulat natin ng maayos ang divisor sa labas ng division symbol, tapos ang dividend naman ay sa loob. Sa division, paulit-ulit lamang ang process o ang tinatawag nating algorithm. Divide, multiply, subtract, bring down. Paulit-ulit lamang ang process hanggang matapos ang division operation. Sa pagdi-divide, inuuna nating i-divide ang may pinakamataas na place value, 3 divided by 4. Pero hindi pwede dahil mas malaki ang 4 kaysa sa 3. Kaya isasama natin ang kasunod. 37 divided by 4, meron tayong 9. 9 times 4 is 36. So kung mapapansin niyo, pagkatapos natin mag-divide, 37 divided by 4 is 9, nag-multiply naman. 9 times 4 is 36. Kasunod, magsusubtract tayo. 37 minus 36 is 1. Pagkatapos mag-subtract, i-bring down natin ang kasunod na digit at ito ay 8. Tapos, madidivide pa rin ang 18 sa 4 kaya uulitin natin ang process. Divide ulit. 18 divided by 4 is 4. Multiply. 4 times 4 is 16. Subtract. 18 minus 16 is 2. Dito, ang 2 ay hindi na natin ma-divide sa 4 kaya stop na ang ating division process at maisusulat na natin ang final answer ay 94 remainder 2. Dahil ang multiplication ay inverse operation ng division, maaari nating i-check ang ating sagot sa pamamagitan ng pagmumultiply at sa result ng multiplication, i-add natin ang remainder, dapat magre-result ito sa 378. So, meron tayong quotient times divisor plus remainder, dapat equal ito sa dividend. Check natin. 94 times 4 plus 2, ang remainder dapat 378. 94 times 4 is 376 plus 2. Ito ay equal sa 378, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Sagutan natin ang number 1 at ihalin tulad natin sa pagdi-divide ng ordinary numbers. Dito meron tayong trinomial divided by a binomial. 2x squared plus 7x minus 15 divided by x plus 5. Isulat natin ng maayos ang x plus 5 sa labas ng division symbol at ang dividend 2x squared plus 7x minus 15 sa loob. Kung sa ordinary numbers, inuuna natin ang may pinakamataas na place value. Sa polynomial, inuuna natin ang leading term. Kaya dapat nakaayos ang terms ng dividend na polynomial according sa pababang degree ng mga terms. Dito meron tayong 2x squared, degree 2, 7x, degree 1, negative 15, degree 0. Kaya uunahin natin ang
leading term divided by the first term ng ating divisor. 2x squared divided by x, that is equal to 2x. Tapos na tayo sa division. Sulat natin ng 2x. Mas maganda kung isusulat natin naka-column sa katulad niyang term. Susunod, degree ng d of x ay mas mababa o kaya naman ay equal sa degree ng dividend p of x, mayroon daw polynomials q of x at r of x kung saan p of x equals d of x times q of x plus r of x. Ang polynomial dividend p of x ay equal kung imumultiply natin ang divisor d of x at ang quotient q of x at i-add natin sa result ng multiplication ang remainder r of x. Tulad nga na nabanggit ko, ang r of x ay ang remainder at ang q of x ay ang quotient. Ang remainder ay maaaring 0 o mayroong degree ito na mas mababa kaysa sa degree ng divisor d of x. Kapag ang remainder ay 0, ibig sabihin ang division ng p of x divided by d of x ay eksakto. O kaya naman, ang d of x, ang divisor, at ang q of x ay mga factors ng polynomial dividend p of x. Punta tayo sa number 2. 3x squared minus 10x minus 9 divided by x minus 4. Meron ulit tayong trinomial divided by a binomial. Isulat natin x minus 4 sa labas ng division symbol at ang dividend, tiyakin nating pababa ang mga degrees ng terms.
3x squared minus 10x minus 9. Ito ang ating dividend. Ayon sa algorithm, ito ang ating p of x at x minus 4 naman ang ating d of x. Simulan natin. 3x squared divided by x, 3x. Isusulat natin yan sa ibabaw ng 10x para nakakolumn ang magkaparehong term. (2x plus 3 sa labas ng division symbol). 6x cubed plus 0x squared. Yan, lagay natin ang term na may x squared variable minus x plus 12. Pansinin, ang degree ng bawat term sa dividend ay may ayos na pababa. Simulan natin. Ang unang term ng dividend divide sa unang term ng divisor. 6x cubed divided by 2x is 3x squared. Lagay natin yan sa ibabaw ng x squared term. And then multiply natin. 3x squared times 2x
natin, ang divisor dapat ay nakaayon din sa bumababang degree or sa pababang degree ng bawat terms. Sulat natin, x squared plus 2x plus 4 sa labas ng division symbol at ang ating dividend. Mapapansin sa ating dividend, wala ulit ang term na merong variable x squared, kaya isusulat natin yan husay siknayan.